prayer ako. Nandiyan kayo siguro, may pakirot eh. Thank you, Pastor June, for leading us sa prayer. Sa pong pinagpalang gabi sa bawat isa. Amen. Merry Christmas. Praise the Lord. Balong ka na ako mag-start kanina guys. Ligising ko pa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nasa pag-aaral po tayo ng, Spirit-filled life. Napakahalaga po na ang buhay po natin ay puspos po ng banal na Espiritu. Dalawang klaseng Espiritu lang po ang pwedeng mag-lead po sa tao. Either Holy Spirit or evil spirits. But sa ating pong mga Kristiyano, we need to be sure na ang Espiritu pong nasa atin, ang nagli-lead po sa atin ay ang banal na Espiritu. Last week po, napag-usapan po natin, if we are filled with the Holy Spirit, we are empowered to walk in obedience to God. It is impossible na sasabihin po natin na tayo ay Kristiyano, pero wala yung banal na Espiritu po sa atin. It is impossible kung tayo Kristiyano, nasa atin ang banal na Espiritu, pero ayaw pa rin sumunod. That is impossible. Kapag ikaw ay Kristiyano, nasa iyo yung empowerment, nasa iyo yung kalakasan, nasa iyo yung biyaya ng Panginoon, ang Holy Spirit. Sa napag-aralan po natin, siya po ang nagtuturo sa atin upang lumakad po tayo sa pagsunod sa Kanya. Now, ang pagsunod po sa Diyos ay hindi po ito para sa Diyos. Na kapag ikaw ay sumusunod, lalong nagiging boss siya, lalong nagiging Diyos siya. Sumunod man po tayo o hindi, mananatiling makapangyarihan, mananatiling Diyos po ang Diyos. Pero tayo po kapag hindi tayo sumunod, mapapariwara po ang buhay natin. Sa ating pong pagsunod sa Panginoon, inaalaw po natin ang Kanyang biyaya, ang Kanyang pagpapala araw-araw na ibuhos sa ating mga buhay. One of the major keys o sa pinakasusi po para po tanggapin po natin ang pagpapalang ibinigay po ng Diyos noon pa man sa atin ay yung pong sumunod po tayo sa Kanya. Amen. And tonight po, ang pangalawang topic po natin, kung tayo po ay Spirit-filled po tayo, we are empowered to walk in discernment. Ito po pag-aaralan po natin, ano ba ang discernment? During our days in 80s and 90s po, madalas pong ginagamit po ang discernment. Sino po ang nakakaunawa po talaga ng word discernment? Mga ilan lang po, no? Yung iba po sa atin, ano ba yung talagang discernment po? No, let us define discernment po. Sa dictionary sabi po niya, the ability to judge well. And in Christian context, perception in the absence of judgment with a view to obtaining spiritual guidance and understanding. In Christian context po, maganda po yung pagkakasabi dito, no? Yung parang, in the absence of judgment, na parang hindi mo alam kung ano ang gagawin mo, pero because nasa iyong banal na Espiritu, meron kang spiritual guidance, meron kang spiritual understanding. Ang mga synonyms po nito is judgment, enlightenment, and sensitivity, insight, cleverness, intelligence, sharpness, awareness, and wisdom. No, sa Bible po, ang pinakamalapit po dyan ay ang wisdom. Kung meron kang discernment, meron kang wisdom. Sabihin niyo po, wisdom. So huwag niyo po kakalimutan yung word na yan. Ang Tagalog po is pag-aninaw, pagkakita, pagkakilala, pag-intindi, pagkaalam, pagkawari, mabuting pasya. Amen. Tingnan niyo po yung una, pag-aninaw, ang sabi po niya dyan. Ano po yung pag-aninaw? Yung naaaninaw mo na, aninoya pa mo, balo mo na kung nanuya. Amen. Di-discern mo na po siya kaagad. Ang talagang Tagalog po niyan in the Bible is spiritual na pagkaunawa o pagkaalam o pagkabatid. Nababatid mo na po kung ano yung dapat mong gawin, nababatid mo po kung ano yung kalooban ng Lord, nababatid mo rin kung merong masamang espiritu. Yan po ang discernment. Ang lahat po na nakakaunawa sa word ng discernment, magsabing amen. So pwede na po tayong magpatuloy. Ang Hebrew word po niyan, meron pong dalawa na kinuha ko, bagamat marami po sa Hebrew na malawak po kasi masyadong Hebrew. Ito po yung mga malapit na pag-aaralan po natin. Ang unang Hebrew word is bin. Ibig sabihin po niyan, Hebrew word for discernment and understanding po actually yan. To separate mentally or to distinguish, that is generally understand, to attend, consider, be cunning, be diligent, direct,
discern, eloquent, feel, inform, instruct, and have intelligence, know, look well, to mark, perceive, to be prudent, regard. Ang lawak po ng, ng Hebrew word. Another Hebrew word is shama. Ito po ang Hebrew word din po sa discernment and understanding, to hear, listen, and obey. Yan po yung discernment. Kasi po kung na-discern mo ang Holy Spirit, narinig mo siya. Kung narinig mo siya, nakinig ka sa Kanya. Kung nakikinig ka sa Kanya, susunod ka sa Kanya. Kaya yan po yung eksaktong meaning din po sa Hebrew. Sa Greek po, pag po sinabi natin Hebrew, ito po ay Old Testament. Ang Old Testament po ay, ang lahat po dyan ay ang original, hindi po English ang original, hindi rin po German ang original. Ang original po ng Old Testament is Hebrew, at saka po merong konting Aramaic, lalo na po dun sa Book of Daniel. Now anyway, ang New Testament po, ang original text po is from the Greek, dahil po sila po ay sakop ng Roman Greece po noon, nung panahon po ng mga disciples. Anakrino po ang Greek word for word discern, no? Ang ano po nito is properly to scrutinize, that is by implication investigate. No, dinidiscern mo, ini-investigate mo, tama ba to? Tama ba itong pinasukan kong trabaho? Tama ba itong nanliligaw sa akin sa mga single? Kailangan po natin ng discernment. No? Ayan po, very important to investigate, to interrogate. So, kailangan ka magtanong-tanong para po mas ma-discern mo, magtanong-tanong ka. To determine, para ma-determine po natin kung ano ang kalooban ng Diyos. So, ask question, paano mo i-determine? Ask a question, discern, examine, judge, search. Now, ang discernment po, hindi po ito pagiging judgmental. Kung minsan, hindi mo man nga malaman o ma-judge sa iyong normal na kaisipan, pero merong ibang sinasabi ang Holy Spirit. Now, ang pagiging judgmental, hindi lamang po sa masama. Kasi meron po sa atin, actually, lahat po tayo, judgmental. In some ways, we are all judgmental. Bakit po? Kasi ang alam po natin, nagiging judgmental lang po ang isang tao kung sinasabi, itong taong ito, matsura yung ugali. Itong taong ito, magnanakaw siya. So, ang sinasabi na po natin, judgmental yun, tama po yun. Pero kapag sinabi mo yung tao, itong taong ito, mabuti siya, kahit hindi mo siya kilala. Itong taong ito, mabait siya, kahit hindi mo kakilala. Nagiging judgmental ka rin. Potang kay bandang tauli, manutang yaki ka, ibudol-budol na ka pala. So, mali po yung judgment mo. So, being judgmental, hindi lamang po yung ginajudge mo sa masama. Pero kung yung tao, ginajudge mo rin na yan ay talagang mabuti na, yan po ay pagiging judgmental pa rin. I'm not saying masama. Ang problema, kung mali ang discernment mo, mapapahamak ka, kapatid. Kaya nga, we need to be filled with the Holy Spirit. Kung tayo filled ng Holy Spirit, normal po dapat sa isang Kristiyano na meron siyang discernment. Normal po sa isang Kristiyano, in other words, na meron po siyang guidance ng Panginoon. Normal po dapat sa isang Kristiyano na meron po siyang godly wisdom. Kung tayo po ay talagang mga Kristiyano. Para hindi po, marami pong napapahamak na mga Kristiyano na tapos sinisisi ang Diyos sa nangyayari sa kanilang mga buhay because they're not listening to the Holy Spirit. Now, listening to the Holy Spirit, hindi po yan basta pipilitin ka ng Holy Spirit. Ano po yan? Dinidevelop po siya. Dinidevelop po para malaman mo kasi araw-araw, even right now, may mga espiritong bumubulong sa iyo aside sa iyong flesh, sa iyong laman. May mga, kailangan malaman mo kung kanino boses ang bumubulong sa iyo. Ang sabi po ng Panginoon sa John chapter 10, my sheep know my voice, and they know me, and they follow me. Ang mga tupa ng Diyos, alam ang boses ng Diyos. Noong uso po ang kahit po ngayon, pero mas madalas kasi nung uso pa yung landline, bagamat may landline pa rin po ngayon, ang kausap mo pag nag-hello ka, hindi mo itatanong, kung kilala mo na yung boses, hindi mo na itatanong, ikaw ba yan? Maagad mong sasabihin yung pangalan niya. Dahil alam mo na. Kahit po lang, hindi lang sa landline, kahit lang yung may tumatawag sa iyo sa bahay, sa pinto ninyo, alam mo kung kanino boses. Amen?
Kasi close na kayo. Ang Holy Spirit, ganyan din po. Malalaman mo lang ang boses ng Diyos kung meron kang intimacy sa Panginoon. Yung pong close ka sa Panginoon. Kung hindi ka close sa Panginoon, hindi mo malalaman ng intimacy. Katulad nga sa mga pamilya po natin, sigurado alam mo kung kanino boses, kahit po sumisigaw sila sa labas. Alam po natin kung sino po sila. Kung minsan nga sa mga aso po natin, alam natin kung kanino yung tahol. Di ho ba? Naalala ko nga po minsan, excuse lang po sa kasi kwento ya mo po ini. Yung pong isang nanay, may mga anak po siya. Ay yung isa po, mayroon pong dito, ngonguya. Ano sa Tagalog ang ngongu? Ngongu pa rin eh. Ngongu po siya. Pero kapangpangan na mo. Kasi po, balada ng Tagalog. Please kayo rin marakal kaya kayo kapangpangan natin dyan nyo ko. Kapangpangan namin minsan po, nasa upuan po yung nanay niya, no? Nanonood po ng TV, nasa likod po siya. Tinakpay niya po yung mata niya. Una mo ninoy niya. Kaya na, guess who? Ano pa mga yan eh? Pag guess who ka pa? Metong kamong anak kong ngongu. Pero kahit hindi po siya ngongo, sa ating mga pamilya po, kahit wala, kidding aside, kahit wala pong ngongo sa mga pamilya po natin, dahil araw-araw mo silang kasama, ka-close mo sila, kahit po sa mga kaibigan po natin, sa telephone pa lang, sa pintuan pa lang, hindi mo sila nakikita, pero kilala mo ang boses nila. Ang Holy Spirit po, ang boses po ng Diyos, makikilala mo lang siya kung madalas kang nakikinig sa Kanya. Kung madalas ka naman nagsasalita sa Kanya, hindi mo pa rin yan. Now, you need to remember, prayer is a two-way communication between God and you. Kapag nag-pray ka, wag lang ikaw ang magsalita. Have a moment with the Lord na ikaw ay manahimik at learn to, ito po yung pinakamahirap sa prayer actually ho. Learn to listen. Yung pong small voice po ng Panginoon, yung still small voice po ng Panginoon sa ating spirito. Learn to listen. Dinidevelop po ito. Nakahit po ako, hanggang ngayon, dinidevelop ko pa rin po. Continue to develop. Kasi po, kailangan po, to the point na pagdating po ng araw, parang na po siya, parang audible voice na po siya. Sabi nga po ni Pastor John, edible voice. Kasi po, yung word ng Lord kinakain. Amen. Kaya it takes time to develop po. This is very important po sa atin that bawat Kristiyano po sa atin ay hindi po mabudol-budol. Kung minsan nabubudol po tayo, hindi po yan dahil pinayagan po ng Lord. No, hindi ko na pagtataasin. May mga kilala po ako nabudol na. Pero kung susuruin mo po yung buhay, baka meron kang sinabi o nagawa na pinigyan mo po ng puwang ang dyablo. Nakakasingit po sila. May mga kasama din po tayong nagsasalita pa lang po yung nagbubudol-budol, alam na po niya, budol-budol po siya. Meron pong ganyan, yung pong member po natin sa Manila, nagpunta po sila, malaki po yung perang dala po nila, at I think, checky po ata na cash po yung nakalagay. No? Anyway, basta may pera pong dala, may kausap po. Pero kasi yung kausap po ng isa nakasama po nila, hindi po talaga Kristiyano. Yung nakita po nila na parang binibigay po niya yung malaking pera, yung Kristiyano po na kahit nakikinig sa kanya, hindi po siya na po nung budol po niya. Ang sabi niya, may bibye. Nagulat po yung tumayo po yung nagbubudol-budol na umalis po. Totoo po ang espiritu po yan. Espiritu po yan. Pero tayo pong mga Kristiyano, kung tayo po ay lagi pong in tune, nakatono sa Diyos. Kahit sino po, wala pong pwedeng mambudol po sa atin. And that's why this is very important po. Let me begin with this verse po. Sabi po sa 1 Corinthians 2:14 to 16, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness, and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. The person with the Spirit makes judgment about all things, but such person is not subject to merely human judgments. For who has known the mind of the Lord so as to instruct him?
but we have the mind of Christ. Let's pray. Hallelujah. Maraming salamat po, Amang Diyos, na kami po ay patuloy mong binibigyan ng kalakasan maging sa gabing ito. Lord, we thank you, Father, na nandito po kami. Malakas, Panginoon, dahil ikaw ang nagbibigay po ng buhay at kalakasan sa aming araw-araw. At nandito po kami para papurihan ka, pasalamatan ka sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Dahil, Lord, ikaw po ang aming Diyos at tagapagligtas. Hinihiling po namin, Ama, in the name of our Lord Jesus Christ, na bigyan mo po kami ng discernment, ng pangunawa, ng godly wisdom upang patuloy po naming maunawaan ang iyong banal na salita sa gabing ito. We allow you, Holy Spirit. You are our teacher. You are our true teacher sa aming mga buhay. We allow you to move to every individual's heart, O God, to every individual's mind, na pumasok po, maunawaan po namin, magkaroon po kami ng enlightenment sa iyong banal na salita. And as we receive and believe your word, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people. In the mighty name of Jesus, we pray. Lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan tayo po'y Lord. Alam niyo po, napakatindi po ng sinabi po ni Paul dito sa mga taga-Korinto. Ang sabi po niya, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness. Number one na po yan, during their time, they considered the cross of Christ as foolishness. They consider Christ, yung believing in Christ as foolishness. Ang iniisip po nila na meron pa rin mga taong ganyan ngayon, na kung si Kristo ay Diyos, bakit kailangan niyang mamatay? It is foolishness for them. But pero po sa ating pong mananampalataya, alam po natin na yung pong krus ni Kristo, yung pagkamatay sa krus ni Kristo, si Kristo mismo ang Diyos at tagapagligtas, at mahalaga po ang ginawa po niya sa krus. Kung bakit niya po yun ginawa ay para magkaroon po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kung bakit niya ginawa sa krus ng Kalbaryo, nagkatawang tao po siya para lumaya po tayo sa bihag ni Satanas, pagkakabihag kay Satanas. At hindi tayo mapunta ng impyerno. Sa iba po, hindi po, kaya po maging ang mga Hudyo hanggang ngayon, ang Israel na nasa giyera pa rin ngayon, marami po sa kanila na hindi po nila matanggap si Kristo. Kasi ang ine-expect po nila, ang Messiah na darating, ang Diyos na darating ay hindi po mamamatay. Pero nagkatawang tao po si Kristo, na siya po ay Diyos na nagkatawang tao, kaya po siya nagkatawang tao para mamatay po siya. Dahil sa batas po ng Diyos, sa batas ng espiritual, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya para mapunta ho tayo ng langit, ang pwedeng mamatay, dapat po yung banal siya at walang kasalanan na tao. Kaya sa pagiging tao ni Kristo na naging banal po siya at hindi nagkasala ni minsan, siya po'y karapat dapat sa Ama. Tayo po, kung mamamatay tayo sa physical, o halimbawa kahit po tayo ang papako sa krus, pag namatay po tayo sa krus, at hindi po si Kristo ang namatay, tayo po ang namatay, pagkagising po natin, impyerno pa rin po tayo. Babayaran po natin ang kasalanan po natin sa pangalawang kamatayan. At meron pong mga taong magbabayad po niyan sa pangalawang kamatayan po. Yung mga hindi tumanggap sumunod sa ating Panginoon. Now, sabi po dyan, no, ang mga bagay na yan, sabi po, they cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. They can only be discerned spiritually. Iko-question nila, bakit kayo magbibigay ng tithes, ng offering? Kaya, nanong panyabenda, kukwalta na kayo muning church yan, piniperahan lang kayo ng pastor. Yan po yung, di po nila maunawaan yung mga principle na yan. Yung pong, the more you give, the more you will receive. Pero sa atin, napatunayan na po natin na tama at totoo po ang mga prinsipyo ng Diyos. Sa mundo po, hindi po nila maunawaan yung pong kapag merong gumawa ng masama sa iyo, patawarin mo siya, pakainin mo pa siya, sabi po ng Bible. Kung sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa ang kaliwa. Sa mundo po, hindi, dapat gumanti ka. Hindi po nila maunawaan yan because they can only be discerned spiritually. They cannot understand even bakit tayo nagpupuri o lumulundag pa at nagtataas ng kamay. Because it can only be discerned spiritually. Marami pong bagay. There are so many things in the Bible na ginagawa po natin
that yung normal human being na wala po ang Panginoon sa kanila, they can never discern, they can never understand kung ano po ang ginagawa po natin sa ating mga buhay patungkol po sa Panginoon because it can only be discerned spiritually. Amen. Yung iba nga ho, bakit ating kayo pang see? Ba't may see you pa kayo? Bakit meron pa kayong Wednesday? Kulang pa nga yun. Kung titignan niyo po yung church sa Book of Acts, araw-araw po yung gawain po nila. Ang iba, alam nila, okay nitang magsimbakang 30 minutes. Kung mag-pray na kayo. Yung iba mo, hindi ko magsisimba eh. Okay nitang kasabi mo niya mo yung Diyos. Because they do not have the Spirit of God. Because spiritual things can only be discerned spiritually. At ang sabi po dyan, who has known the mind of the Lord so as to instruct Him. Sino ba nakakaunawa o nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon para siya ituruan? Pero sabi po, ito po yung pinakamatindi dyan, sabi po ni Paul, but we have the mind of Christ. Kung ikaw ay na kay Kristo, we have the mind of Christ. Eh Pastor, if I have the mind of Christ, bakit ang dami kong impure thoughts? Ang mga impure thoughts na yan, kadalasan po, galing po yan sa demonyo. At sabi po ng Paul, any lofty opinions, any mindset that sets itself against the knowledge of Christ, pull them down. Pansinin niyo po, kung kailan ka nagpe-pray, kailan ka nagwo-worship, may mga impure thoughts na pumapasok. And then, nagigilty ka. No, nagigilty ka. Pero ang hindi mo alam, ang mga demonyo ang naglalagay sa kaisipan niya. Kaya sabi ni Paul, na iyan ay tanggalin mo. I-rebuke mo dahil hindi sa Diyos at hindi yan din galing sa'yo. Pero alam mo kung galing sa'yo kapag nilagay nga ni Satanas, tapos ikaw, no, na inimagine mo pa. Na, halimbawa, sa mga lalaki po, nasabi po ng Panginoon, it is said na thou shall not commit adultery. But tignan mo lang ng malaswa ang babae, sabi niya, nag-commit ka ng adultery. So kaya kadalasan, sa ating pong pag-iisip, naglalagay po ng mga impure thoughts ang diablo para mag-commit tayo ng adultery. No, kaya po i-pull mo yan ng down. Ngayon, kung naglagay po siya ng mga pangit na picture sa ating mga pag-iisip, i-rebuke daw po natin. Pero kung ikaw tinuloy mo, in-embrace mo na siya, nagkasala ka na. And that's why kailangan po nating may empower ng Holy Spirit, ma-discern po natin ang mga pumapasok sa isipan po natin. Paano tayo magkakaroon ng mind of Christ? To have the mind of Christ, it doesn't mean perfect na po ang mga decision mo. Ang mga decision mo magiging tama lang if you will let the Holy Spirit guide you in all truths. That is having the mind of Christ. Pinag-aaralan mo ang salita ng Diyos, ang Holy Spirit i-guide ka niya sa salita ng Diyos kung ano ang dapat mong gawin sa iyong buhay. Amen. Number 1 point po natin, we are empowered to walk in discernment. This means that through the Holy Spirit, we are empowered to discern the will of God. It is very, very, very vital, very, very important po sa ating mga Kristiyano na malaman po natin ang kalooban ng Diyos. Because madalas ko pong sinasabi po ito, ang pinakamagandang pwedeng mangyari sa ating mga buhay, hindi po yung pangarap mo, kapatid. Hindi yung pangarap ko. Bagamat maganda po pangarap po natin, wala po siguro dito ang nangangarap ng pangit sa kanyang buhay. Lahat ng pangarap po ng tao gusto po nila masenso progresibo ang kanilang buhay. Amen. Wala pong masama doon. Na yumaman ka, walang masama doon. Ang pag-ibig lang sa yaman, sa pera, yun ang masama. Wala pong masama doon. Kaya lang, mas maganda ang plano po natin, higit na mas maganda ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Maganda ang plano natin, opo. Wala po siguro talagang magpaplano ng, ayan, gusto ko mahirap lang kami, pati yung mga anak ko. Kasi kung kailan kami talagang mahirap, doon kami talagang parang banal kami. Wala po sigurong ganyan. Kung gagawa ka ng religion at pasabihin mo paano natin lalagyan ng pangalan yung the poor church, kamong ganon, no? Palagay nyo, merong sasali po. No? Wala pong sasali kasi po ang hirap po ng mahirap. Sakit na nitan eh. Ang hirap ng mahirap. Yung wala kang makain, may ma-hospital, wala kang pambayad, wala kang mahirap po. At ayaw po ng Panginoon sa atin ho yan. Ayaw din po ng Panginoon ang mga nangyayaring gera. Marami pong nahihirapan, walang tubig, walang kuryente, walang pagkain. Isipin niyo ho yan at nasa danger po yung pangalan. Pastor, kung di kalooban
Di ba kalooban ng Lord yan? Kasi sinabi niya sa Bible, opo, sinabi niya. Pero never niya sinabing, ito ang gagawin ko. Yung pong kalooban ng Diyos na wala nang katulad na kahirapan, yung pong 7 years tribulation. After po ng 3.5 yun, ibubuhos ng Diyos ang galit niya. Nung sinabi ng Lord sa Matthew 24, in the last days, magkakaroon ng wars and rumors of wars, ang sinasabi ng Panginoon dito, ito ang mangyayari dahil sa mga huling araw, pasama ng pasama ang tao. Ang mga gerang yan, ang gumawa po niyan, ang tao at ang mga demonyo. Pero sinabi ng Lord, mangyayari yan. Mangyayari yan. Dahil po ang tao, meron siyang karapatan kung anong gawin niya sa buhay niya. So meron tayong karapatan kung anong gawin natin dito sa mundo. Pero pagbabayaran po natin sa impyerno, kung tayo magpapatuloy dyan, at ang mga tao pong matitirang buhay, kung nag-rapture na, maiiwan po sila sa tribulation, pagbabayaran po nila yung mga pinakamatinding galit ng Diyos na ibubuhos po niya. Yung nag-aaral po sa atin ng eschatology, maano po niya yan. Yung pinakamatinding pong hirap doon, na-torture po sila ang mga tao, naghahanap sila for 5 months ng kamatayan, hindi sila namamatay, para silang mga walking dead. Matindi po ang mangyayari sa mga huling panahon. Pero kung Kristiyano tayo, huwag kang mag-alala dyan, kapatid, sa galit ng Diyos sa mauling araw. Wala na tayo dyan. Habang pinaparusahan ng Diyos ng 7 taon ang mundong ito, nasa langit tayo, ginagantimpalaan tayo ng Diyos sa ating katapatan. Kaya manatili ka, kapatid. You need to discern kung nasa tama ang buhay mo ngayon, kapatid. You need to discern kung nasa tama kang trabaho ngayon. You need to discern yung mga decision mo kung yan ay kalooban po ng Panginoon, because the best thing na pwede mangyari po sa atin ay yung kalooban ng Panginoon. Now, dito po sa Colossians 1:9-10, sabi diyan, for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. Tingnan niyo itong ni Paul sa mga taga-Colossae. Sabi po niya, hindi kami tumigil na ang kakapanalangin sa inyo. Ano pong klaseng panalangin to? We continually ask God, nagpe-pray kami lagi sa Diyos, to fill you with the knowledge of His will. Na malaman nyo yung kalooban niya. Ito yung prayer namin lagi sa inyo. Sabi niya, through all the wisdom and understanding, kanino po galing? That the Spirit gives. Galing po sa Holy Spirit. Laging panalangin po ni Paul to. Dapat laging panalangin din po natin ito sa bawat isa sa atin. Nabigyan po tayo ng kaalaman, ng karunungan, ng wisdom ng Lord para malaman po natin ang kalooban niya araw-araw. Bakit? Verse 10, so that you may live, ang sabi po dyan, para mabuhay kayo, life worthy of the Lord and pleased in every way. Ang kalooban ng Lord, masaganang buhay, mapayapang buhay, puno ng kagalakan. Kaya sabi po dyan, bearing fruit. Tingnan niyo po, singular naman po yung fruit. Speaking about the fruit of the Spirit. In every good work, growing in the knowledge of God. So it's very important na ang prayer po natin, lagi ay tayo po ay mapuspos ng kaalaman, ng wisdom, na patungkol po sa kalooban po ng Diyos. Sa Romans 12:2, ang sabi po dyan, stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. Doon sa ibang English, alam po natin ito, no, yung do not conform any longer to the pattern of this world. Or do not copy the behavior of this world. Dito po sa The Passion Translation, sabi niya, stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. Huwag tayo daw gumaya sa mga kaisipan at sa mga opinion po ng mga taga-mundo. Iba po ang kultura po nila, tayo po'y taga-langit. But be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. Hayaan mo na baguhin ka ng banal na Espiritu. Amen. Ang sabi po dyan, hayaan mong baguhin ka ng banal na Espiritu. Ang sabi po dyan, no? A total reformation of how you think. This will empower you. Kapag hinayaan mo ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng kanyang banal na salita na mabago ang pag-iisip po natin, sabi diyan, this will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Matagal ko pong pinag-aaralan po yung dalawa po sa mindset ko na mali noon. Yung pong mindset na poverty mentality at saka po yung sickness mentality. Na nung pong talagang pinag-aaralan ko po salita ng Diyos, nakita ko po hindi kalooban ng Diyos ang poverty o yung kahirapan. Nung ginawa po ng Diyos ang mundo, 6 days po yan, ang pang-anim, ang tao po ang ginawa po niya. Kompleto po lahat. Si Adan at Eva po, kompleto po yung pagkain po nila.
No, so, 2 tao lang pero napakaraming pagkain po sa garden. Hindi mainit at hindi masyadong malamig. Cool of the day. Yan sabi po sa Book of Genesis. Perfect po. At walang karamdaman. So walang kahirapan, walang pagkukulang sa original na plano ng Lord. Kaya lang nag-disobey sina Adan at Eva. Kaya pumasok ang sumpa. Ang sumpa ng kahirapan at sumpa ng sakit. Now, nabago po, ang gusto po ng Lord, ang sabi po doon sa, I think 2 Corinthians chapter 8 ba o 9, yung pong dahil sa kahirapan ng Kristo, He became poor so that through His poverty, we might become rich. Ang usapan po doon ay sa pera po. Ayan po, no? Thank you, no? So, for you know, sabi po diyan sa 2 Corinthians 8:9, the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, ang topic po dito, yung context po ng chapter 8 and chapter 9, it's about pera po, giving sa ministry po ng Panginoon. Offering po sa ministry ng Panginoon. That though He was rich, ang sabi po diyan, si Kristo na mayaman, yet for your sake, He became poor. Naging mahirap po siya. Gaano ka poor? Sobrang poor. Kasi po sa langit po, no, ang gate po napakalaking perlas, ang mga daan po ay talaga pong dalisay na ginto, na para pong mga salamin po sa sobrang pure po nila, sa sobrang dalisay po nila na pagkakaginto. He became poor, sabi niya, so that through His what? Poverty might become rich. Marami po ngayon na iba pong kaisipan po nila dahil hindi, parang para sa kanila, para pag-usapan ang pagpapala o pag-usapan ang pera sa church, para sa kanila, masama. Pero gusto nilang yumaman. Ang akala po nila, ang kabanalan ay sa church lang. Ang kabanalan po, whether nasa church ka, nasa trabaho ka, o nasaan ka man, ang kabanalan, nananatili po dapat siya. Hindi ibig sabihin ba, dito ka lang dapat, huwag natin pag-usapan ng pera sa church. No, ba't ganyan ang gusto yumaman? Pero lumwalyak yung, sa ano po, gagawin niyang lahat para makakwire siya ng maraming pera. Di ho ba? Ginagawa po natin ang lahat. Nagtatrabaho tayo para matanggal po tayo sa kahirapan. Kasi nga po, masama, makademonyo ang kahirapan na yan. Yan po ang tatapusin ng Lord. Pag nasa eternal life na ho tayo, kahit 1 oras, 1 minuto, wala na pong kahirapan. Yan po ang eradicate po ng Panginoon. Yan po ang tatanggalin po niya. Na dito po sa ating buhay, pwede na pong mangyari yan. Na kailangan lang mabagong kaisipan mo. Unang dapat mabagong kaisipan mo, nais ng Lord na bless ka. But you need to know the purpose. The purpose sa bakit ka nabe-bless is to be a blessing. Unang-una sa gawain ng Diyos. Na dapat lumaganap po mabilis ang salita ng Diyos. Yung pong ginawa ng Book of Acts, ibinigay po nila ang lahat, pati po yung mga ari-arian nila para mabilis po. Kagabi po sa Forerunners Assembly, in-explain ko po ito, na sa one day, merong 3,000 na nasave. Another day, merong 5,000 souls na nasave. Tayo po, in-envision po natin dito sa Angeles City, 10,000 souls. Parang imposible. No, parang imposible po. Pero kung ang Holy Spirit po ang nangunguna sa atin, in 1 day, in 2 days, in 3 days, in 1 week, pwede po niyang ibigay kaagad. Mabago lang dapat ang kaisipan po natin that with Jesus, with God, nothing is impossible. Mabagong kaisipan mo, kapatid, na hindi kasi po, Pastor, pag ano lang ako, di ba, Pastor, nasa Proverbs yung, Lord, o Diyos, wag mo po kong bigyan ng, wag mo kong pahirapan, baka sumpain kita. At wag mo kong bigyan ng sobra-sobra, baka makalimutan naman kita. Ang yung sulat pong iyon, ay, ang tawag po din, I think is Lemuel or ano po, no? Hindi pa nila nauunawaan kung bakit dapat sila bless. Kaya nga po, ano po ito? Ang tao pong ito, dapat ang isip niya, Lord, kung pinagpapala mo ko, gawin mo kung pagpapala sa iba. Si Abraham po, Isaac and Jacob, basahin niyo po ang ano, they were very rich. Not spiritually, although rich sila spiritually, pero they were very rich in silver, gold, and livestock. Mas mayaman pa sila sa mga hari at mga pharaoh po noon. Kaya malalakas ang loob po nila because having wealth is influence. Tanggapin man po natin o hindi. Kung ikaw ay maraming pera, kapatid, maraming pumupunta sa'yo. It is influence. Pero gamitin mo yan,
Na kung sila'y lumalapit na sa'yo para humingi ng tulong, gamitin mo yan para sabihin mo na tanggapin nila ang Lord para mawala sila sa kahirapan. Dapat po maano ho natin to. Ang will po ng Lord, and then, isa po sa ano ho, no? Nung po yung ano ko, dapat magtipid, dapat ganito. One day po, meron pa po akong motor po noon during the first year of my dialysis, may aksidente ko. Dahil nag-prayer meeting po, prayer works po ng umaga, 6 o'clock po yun. Wag na ako magsasakyan, magmotor na lang po ako. Nung pauwi na po ako, nakabundol po ako. Bumaliktad po akong ganun po talaga. No? Somersault po ako, ang amazing lamang po, sabi ko, Lord, no? Pagbagsak ko po, nakaupo po ako. Hinawakan ko po kagad ang fistula ko, baka po sumabog po siya, masira siya. Tapos po, yung shades ko intact. Kung maka-helmet, pasaway yan eh. Kung maka-helmet po kanita. Hindi pa ganong stricto po noon na sinisita yung mga helmet. But anyway, tapos sabi ko, Lord, makananoy nga bundol ko. Maya-maya may lumapit po sa aking babae, sabi niya, okay kayo mo po. Ika ba nga kaya ko? Ay, sorry na ako. Ay, ako pin po, kasi ako lalawi. Namamalagwa ko po. Tapos sabi ko, Lord, salamat po. And then, buhat po nung sabi ng Lord, manibat yan nakamagmotor. Ya akong mamiyaki kang panggasolina. Natanggal po yung ano ko. And then, sa church po, in-explain ko na po ito yung poverty mentality po. Ang sinalitang gamit kayong ginugawan, itang the best dapat. Then, dapat the best na dapat. The best na dapat. Kung binigyan tayo ng Lord, dapat bigay na rin yung best. Yung iba kino-question tayo, ba't di na lang bigay sa mahirap? Alam niyo po, during pandemic, 1 million po ang binibigay po natin sa relief. Nagpatuloy po yon during the pandemic time. Sabi nga po ng isang elder po sa akin, no, Sister Nelia, hanggang kailan po tayo magbibigay? Hanggang binibless tayo ng Lord. Magpahanggang ngayon, binubuhos ng pagpapala ng Lord. Deng malalote nga rin, binyeno po ng gini. Because hindi niya po kalooban ng ano. We need to change our mind. The will of God. No, yan po yung ano. Minsan po sabi ko sa bahay ko, nagtitipid po ako. Sabi ng Lord, sa church ang galante mo, sa bahay magtipid ka. Ha? Kasi po, no, bagamat 3 yung kwarto namin sa bahay, kasama, malalaki na po yung mga bata, pandemic na kasama po namin. 2021 pa lang po, nung pong doon ako pumayag, na magsarili na silang kwarto. Sariling aircon. May aircon na po kasi yan. Magtaka ako, kahit po magkahiwalay na po yung, sabay po yung, sila po 24 hours ang aircon po nila. Pero tataka po ako, mas bumaba po yung kuryente namin. Ngayon, tanong niyo po sa misis ko. Ewan ko po, no? Pero ang Lord po, kaya niya po ang lahat. At hindi na po ako nagtipid kapag bumili ka ng gamit, ng washing machine, o kung ano kailangan, yung the best din. Kasi nais ng Lord sa'yo para the best. You need to believe. Hindi mo makakamtan ang best ng Lord if you will not believe that God wants the best for you. Andiyan detang nagkasawa kaya kayo, ay Lord, hanggang makaniniya mo. Po, Lord, ita pong best person para kako yang diyan. Amen, karing single. Di nga luwa, mag-amen lang, tinakong asawa, luwa naman kayo kasabi ko patungkol kanita. Another po yung will ng Lord, akala ko will ng Lord sa akin yung manatili ako sa karamdaman. Hanggang ngayon, hindi po totoo yun. By His stripes, we were healed. Ang explanation po yan na yung stripes na talaga yung mga sugat ng Lord nasa Matthew 8. Na dahil sa, I think Matthew 8:70 or sa mga sugat ng ating Panginoon, talagang tayo ay pinagaling na. Kailangan lang manatili po tayo. Hindi po yung pag nag-pray kayo, Lord, salamat po, binigyan mo ako ng karamdam. Hindi po. Maaring inalaw po ng Lord dahil sa katigasan ng ating mga ulo para madisiplina po tayo. Pero never po niya actually kalooban. Ayan po, no? This was to fulfill, verse 16, pwedeng pakita mo yun yung verse 16. Para mas maunawaan po natin na dapat walang sickness mentality, walang poverty mentality sa mga anak ng Diyos. Verse 16. Yan po. Sabi po dyan, when evening came, many who were demon-possessed were brought to Him, and He drove out the spirits with a word and healed all the sick. Pinagaling niya lahat. This was to fulfill, ang sabi po niya, sa verse 17, this was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and bore our... Ano ba sinabi ni Isaiah? Tuloy tayo ni Isaiah 53, 4 and 5. Sabi ni Isaiah, sa Isaiah 54:5, surely He took up our pain and bore our suffering, yet we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. Verse 5, ang sabi po dyan,
But he was pierced for our transgression. Yung iba sabi, ayan, pastor, napako siya para sa kasalanan. Opo, tamang-tama po yan. Pero pati na rin sa ating mga karamdaman. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Ngayon, sabi ng iba, hindi po, spiritual ano yan. Hindi po, kapag hindi ka born again, walang sakit ang espiritu mo, patay ang espiritu mo. Nagkakasakit lang ang espiritu natin ngayon, nabuhay na. Nagkakasakit ka ng katamaran, ng kakuriputan sa espiritu mo, ng pagchismis, ganyan ho. Pero nung hindi ka pa born again, patay. Kailangan pong buhayin, hindi po pagalingin. Buhayin. Saan po yung interpretation? Yung kanina, yung Matthew. This was to fulfill. No? Sino pong dapat mag-interpret ng Bible? Dahil ang Bible scholars? Hindi po. Ang Bible po, sinabi po niya mismo na kaya siya nagpagaling para i-fulfill niya that by His stripes, we are healed. So hindi kalooban ng Lord na ikaw pagtanda mo naka-diaper ka. Ang kalooban ng Lord sa iyo, malakas. Kung nanghihina ka ngayon kapatid, ang sabi ng Bible, let the weak say, I am strong. Ang sabi din ng Bible, if you are poor, meron kang mga utang ngayon, let the poor say, I am rich in Jesus Christ. Amen. The best will of God for you. Mas maganda ang plano ng Diyos. And ako po, naniniwala po ko, matatapos itong dialysis na to. Because hindi kalooban ng Diyos na manatili tayo sa karamdaman. Hindi rin kalooban ng Diyos na manatili ka sa mga utang, kapatid. Kung may utang ka, kapatid, mamayad ka. Kung kapelan may sinabi, sabihan mo. Amen? Sabihan mo at gawan mo. Nung may bayaran, dapat sabihan mo. Minsan ikang singilanday, kapangwa, lamaran. Totohanan lang po, nung bisa ko milakokeng poverty, maging tapat po kayo. Tapos wag na kayong mangutang, umasa kayo kay Lord. Umasa kayo kay Lord. Natutunan po namin to. Yung pong sasabihin po ng misis ko, wala na kang dialysis, Joe. Para bala mo sasabihan ng Sister Kay, matay na ka kanyang Joe. Lumuwal ko po kay Lord. Nung sabi ng Haring David, ala ka pang lingkod mo o anak mo na pepaboren na may malimos ng tinape. Nyapin na ako yung paboren, Lord. Hindi po ako nagpalimos kay nanay, no? Sa mga governor, sa mayor. Pero may yung kasama ko sa mga defense, nagpapalimos wala. Sabi ko, ako anak ng Diyos. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Kahit kailan, hindi ako mang-uutang. Nung nasa business po ako, puro utang. Umabot po ng 6 million. Ngayon po, na-renew po ang mind ko according to the best will of God, in-embrace ko po ito. You need to embrace the will of God. You need to discern the will of God. Amen. 7:22 na, bali yung first point niya pa. Manyaman niya po talaga yun actually. 7:22 na, Lord, pwede pong... Anyway po, no, this will empower you to discern God's will as you live a beautiful... Ephesians na po tayo, Ephesians 5:15-20. Be very careful then how you live, not as wise, but as wise. Mag-ingat po tayo, huwag tayong maging mangmang. Alam niyo po, meron pong kinuwento ng Lord sa Matthew 24:25, yung pong parable of the 10 virgins. Yun lang po. Yung 5 wise virgin, yung 5 foolish virgin. Wala na silang oil, tinawag po silang foolish virgins. Wala na silang empowerment ng Holy Spirit. Kaya sabi po dito, maging wise tayo. Kung paano ka magiging wise? Be filled with the Holy Spirit. That is being wise. Kamangmangan po yung hindi ka puspos ng banal na Espiritu. Be filled with the Holy Spirit, ang sabi po dyan, making the most of every opportunity because the days are evil. Wala ka na dapat sasayangin sa mga panahon na ito. Dahil masama na ang panahon, therefore, do not, almost 2,000 years ago, kung masama na ang panahon nila, mas masama po panahon natin ngayon. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit. Bakit siningit ni Paul na sabi ng ilan, okay lang uminom. Ayan po, ako, minumin ako maglasing. Bakit po, sabi niya, huwag kayong uminom, maglasing, pero kayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Meron pong pagkakapareho po yung lasing. Doon po sa puspos ng banal na Espiritu. Ano po yun? Pareho silang hindi nahihiya. Yung isa, hindi siya nahihiya na gawa yung kalaramanan. No, mamanyo kaya, kahit pangabagyan, mamaunin kanyang babi. Di ba mga ganyan, no? Surya-surya ka na.
Yung isa po, kapag puspos ka ng banal na Espiritu, hindi mo kinakahiya si Kristo at hindi ka nahihiyang gumawa ng mabuti kahit ikaw na lang ang gumagawa, hindi ka na nagko-compromise. Hindi mo kinahihiya ang pagiging Kristiyano mo. Dapat malasing tayo sa banal na Espiritu. Bakit tamo malamarine? Amen. Tamo malamarine. Pero marine ka karetang, marine kang mamayad. Marine kang manutang. No? Dahil, nakaman, kahit po, hindi ka po bibigyan ng Holy Spirit na hindi ka na nahiya na gumawa ng kalamaranan. Anyway, ibalik tayo naman po ka rin. Sabi po yan, instead, be filled with the Holy Spirit. Paano po? Speaking to one another with psalms, hymns, songs from the Spirit, sing and make music from your hearts. Ang pag-worship po sa Lord, you are being filled with the Holy Spirit. Sino po dito yung lumalakas pag nag-worship kay Lord? Kanina po, sino yung na-fill, napuspos ng banal na Espiritu? One of the ways, isa sa mga paraan na para ikaw ay mapuspos ng banal na Espiritu, you worship God. No, pag nag-worship ka kay Lord, itaas mong kamay mo, kapatid. That is, sabi mo, Lord, you are worthy, I surrender my life to you. Kung matagal ka ng Kristiyano, ganyan niya, kapag magtasgamat, ba, ating problema. Marine ka. Uling alay kaya kay Espiritu. Kapag nasa iyo yung Espiritu, ala kang pakialam, nung ilang man magtasgamat, ako magtaskugamat. Andiyan kang kilwal pa. Mag-worship ka. Nung kailangan ka mag-worship. Amen. Now, ito po yung and then, even po sa ating mga prayer, tinuturuan po tayo kung ano yung will ng Lord sa prayer sa Romans 8:26. Ang sabi po dyan, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. No, groaning the Spirit. And He who searches our hearts know the mind of the Spirit because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Kapag hindi mo alam yung pinagpe-pray po natin, kasi madalas magpe-pray po natin, Lord, salamat po sa araw nito, patawarin niyo po kung ano man yung, Lord, pinagpe-pray po yung family ko na ganyan, ganito. Pero that's okay. Pero in-discern nyo, Lord, ano pa ba yung pagpe-pray ko? And many times, kung minsan ginigising tayo ng madaling araw, hindi po dahil parang, nino kaya ministorbo ka ako, ginising na ka, Lord, para ating kang pag-pray. It's very important. Naikwento ko na po ito, no? Minsan na panood ko po na yung mismong pastor nag-testimony po siya sa Africa na one day yung mga goons sa Africa gusto po siyang patayin, hold upin po siya, patayin po siya. Pero natakot po sila, bakit one day meron kasama itong taong ito na missionary na 27, kung di po ako nagkakamali, mga 27 na malalaking tao. So hindi po niya ano ho yun. No, one day po, nung nasa palengke po siya, at may yung pong isa nag-confess, alam niyo po kanya, may mga kasama po ako nung minsang gabi, dapat po, hold upin po namin kayo at papatayin. Pero nagulat kami, bakit meron kayong kasama, mga 27 sila kanya, na malalaking tao. Nung umuwi po siya ng Amerika, I think Amerika o Europe, basta po, nung umuwi siya sa bansa niya, kinuwento po niya ito, na dong araw na yon na dapat akong mapatay na at ma-hold up, pero nakakita, ang Lord pinotektahan ako, may mga kasama akong mga angels, na mga 27, sabi po niya. May nagtanong, kailan po yung pastor? Ganyan. Ay, pinagpipray ko po kayo noon. So, na-discern po nila, ay, sino po yung nag-pray kayo sa ganitong araw? Nung tumayo po yung nag-pray sila, 27 po sila. Eksakto. Ginising po sila ng Lord ng gabi para ipag-pray yung missionary po nila. There is power in prayer. Hindi po automatic na kumikilos ang Diyos. Because the dominion, the rulership, ibinigay po sa tao. Let them have dominion, ang sabi po sa Genesis chapter 1, 26-27. We create man after our own image and likeness, pero let them have dominion. Kaya hindi automatic. Kahit po ang mga demonyo, hindi automatic nagagawa sa ating mga buhay. Pinapayagan po natin sila yung the way we live, the way we talk. In our prayers, inaalaw po natin ang Lord. Kaya po, anong turo ng Panginoon sa Our Father, who art in heaven, holy is your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Na mangyari nawa ang iyong kalooban. Kasi po hindi automatic nangyayari ang kalooban kung di tayo nagpe-pray. Hindi automatic nangyayari kalooban ng Diyos. Yung best will ng Panginoon sa atin if we are not praying. When you pray, you allow God to move in your life. Because the Holy Spirit, God Himself is so gentle. Gentleman po siya. Hindi kanya basta pakikialaman. Kaya nung si Moses, sabi niya, hindi niya sinabi, Moses, biniyak mo na yung dagat. Sabi niya, Moses, tumayo ka, iharap mo ang iyong tungkod, biyakin mo ang dagat. Bakit hindi si Lord? Because dominion. Sabi niyo po, dominion.
yung paghahari dito sa mundo, yung pagrurulership, pagmamanage sa mundo, ibinigay sa tao, maging sa buhay mo. If you want to experience God's best, pray every day. Pray every day. Kung sa negosyo mo, meron din dapat discernment. Lord, paano gagawin ko ang negosyo? Actually, ang prayer ko po sa inyo, hindi po yung maging magandang, mabuti kayong empleyado. Lahat po ng kinakasal ko, sinabi ko, na nagtatrabaho, mag-pray kayo na kayo ay maging businessman. Kasi po, sa pagtatrabaho, hindi ka yayaman. Kumayod ka ng kumayod, no, yung mayaman, yung pong may-ari. Okay lang po yun, sa kanya yan eh. Pero kung gusto mong ikaw ay yumaman, magnegosyo ka. Bibigyan ka ng, di ako marunong pastor eh. Ito po yung verse para maging marunong po kayo. Deuteronomy 8:18. Ang sabi po dyan, but remember, ang sabi po dyan, the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Ang Diyos po ang nagbibigay ng katalinuhan. Amen. And my prayer po, bakit sa iba, bakit yung iba hindi man Kristiyano, bilyonaryo sila. At nagdi-declare po, hindi lang po kayo magiging milyonaryo, magiging bilyonaryo po kayo. Huwag nyo lang kalimutan ito. Kaya kayo milyonaryo o bilyonaryo para po mabilis po nating ma-spread ang gospel. Alaway tampot ang pato na kayo, Chukoken Boracay, Chukoken Hong Kong, at Chukoken Local, nako, Mega 10 Church. Mag-pray kung pasibayo kanta, Lord, pakaluluan mo niya, yan lamaran niya ako. Sinolo no rin blessing ako. Bakit kayo i-bless ng Lord? Bakit tayo binibless ng Lord? Para po mabilis pong lumaganap ang salita ng Diyos at dahil malapit na dumating, ayaw ng Diyos na maraming mapunta ng impyerno. Ni ayaw niya ang lahat ay ang tao kahit isa mapunta ng impyerno. Pero may choice ang tao. Kaya tayo po, gawin po natin ang lahat. Number 2, the key to your success in life is to discern God's will. Kung gusto mo maging successful, discern God's will. Number 2, empowered to walk in discernment. This means that through the Holy Spirit, we are empowered to discern good from evil. Marami po ngayon na hindi po nila alam kung ano ang masama sa mabuti. Ang tama sa mali. Sa mga tao po ngayon, sa mundo po ngayon, tama daw po yung magsama sila kahit hindi kasal. Sa mundo po ngayon, tama po yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Tinatawag nilang love. Hindi po love yun. That is lust. L-U-S-T. O para mas maliwanag sa iyo, that is libog. Yung kapangpangan, libi mo ito. Daratsanta na po para rin kaya kayong rengalwang mabulang pa. Gaya ni kaya kayo. Mibayo kayo. Kaya kayo mumisamin po tayo impyerno. Hanggang sabihan yung makanya ko pamanasbok. Mibayo kayo musana. At dyan yung sana yung salita ng Ginoo. Naiya po biro yung impyerno. Itang atin, nakang asawa, rengalwa, pati ng asawa, dapat nung Diyo ko naman, Diyo ko naman suportan. Diyo mo suportan, kayong potasyon na ka-impyerno. Ito po yung mali, marami pong kamalian po ngayon. At saka po yung, paano mo, Lord, hindi po ako nag-tithes. Pero, pinagtutulong ko naman sa pamilya ko. What do you think? Is that good or evil? That is evil. But it seems good. Kaya ito po, we need discernment. There are some things that sa ating pananaw, sa ating judgment, they look good. Pero according to the Word of God, it is evil. Kaya nga po, kailangan po natin gawin ito. Kaya nga po, kawawa po yung mga tao na sinasabi nila na yung masama ay mabuti na ngayon. Sa ibang bansa, katulad po ng Canada, hinihintay po nilang maging 11 or 13 years old ang bata para magdesisyon siya kung lalaki daw siya o babae. Kamulangan tangin na. No kanitang utak da, demusak de. Nang ita. Ang bata, alam mo na siya kung babae o lalaki. Amen? Kapag, yung baby, kapag may lawit, lalaki yan. Kung walang lawit, babae siya. Tamo tamo. Kung gusto mong dumami yung baboy mo, mag-aalaga ka ng babaeng hindi yung lalaki. Panganak ang kanya mo, lalaki yan. Mamumurit na ka talaga. Kasi pag desisyon ng kining babi kung ngayon yan, ng mga anak yan, mamumurit na ka talaga. May nakit na kampay niya abong meburi mo, mangebo niya. Yung manok. O libangkre sa kay mo. Ay, mas masati lang mga ebon din ng Texas. Sana rin yung papangebonan ko na yan. Apasabong kepo. O diyang dirte po, magkaya yan.
May nakita ko pong kaimingebo na, ako po balo, siguro milagro ito, virgin birth. Anyway po, no? Dito po sa Isaiah 5:20, kawawa daw po yung sinasabi, how horrible it will be for those who call evil good and good evil. Who turn darkness into light, ang sabi po dyan, no? Hindi ko na po tatapusin kasi wala na akong oras. 21, how horrible it will be for those who think they are wise and consider them to be clever. Kawawa daw po. Matindi po ang dadanasin po ng mga taong sinasabi nila yung masama, mabuti at yung mabuti ngayon, masama. Kaya nga po, we need a discerning heart. See, noong bata pa po si Solomon, kabataan po niya, naging hari na po siya. Pero sabi niya, Lord, wala akong alam, give me a discerning heart. Nandito po yan sa 1 Kings 3:9-13. Sabi po ni Solomon sa prayer niya, so give your servant a discerning heart. Ito po yung Shama kanina. What is a discerning heart? To hear, to listen, and to obey. Yun po ibig sabihin po ng isang word na discernment. To govern your people and to distinguish between right and wrong. Ang sabi po ng Panginoon. And then po, shortcut lang po natin. Sabi ng Panginoon sa verse 11, so God said to him, since you have asked for this, yung wisdom, humingi ka ng wisdom, ang sabi ng Lord, ng discernment, and not for long life and wealth or for yourself, nor have asked for the death of your enemies. Sabi po niyan, but for discernment in administering justice, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart. Ito po yung kapag humingi ka ng wisdom kay Lord ng discernment, meron siyang bonus. Bibigyan na kita ng wisdom, ang sabi ng Panginoon, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. And then sa verse 13, moreover, I will give you what you have not asked for. Kahit hindi mo pinag-pray, ang sabi po ng Lord. There are things na hindi mo pinag-pray dahil ang hiniling mo, tama, ibibigay ng Lord ang alin po. Wealth, both wealth and honor. Kapag nag-pray ka ng tama, alam niyo po, kung may problema ka, huwag mong hilingin yung pera, hilingin mo wisdom. Amen? Kung anong problema po natin, wisdom is the primary thing. Ang sabi po ng Proverbs. Because the wisdom of God is Jesus Christ. Ang sabi po ng New Testament. The primary thing, ang sabi po ni Haring Solomon sa Proverbs, sabi po niya, ayan po, the beginning of wisdom, sabi niya, get wisdom though it costs you all you have. Get understanding. Kahit nagastusin mo pa, handang gumastos ka muntakin church, matuto ka lang, mag-dep ka, mag-CU ka, para magkaroon ka lang ng wisdom. Because the wisdom is the primary thing. Yun po ang kailangan po natin sa mundong ito. Godly wisdom. Amen. Amen. Kaya nga po kapag humingi kayo ng wisdom, ng godly wisdom, ng discernment sa Lord, ibibigay rin sa inyo wealth and honor. Solve na po yung pera. Pero kung pera lang ang bibigay naman ng Lord. Ang problema, binigyan ka ng pera, pero pagkatapos wala na naman dahil wala kang godly wisdom. You need godly wisdom. We need godly wisdom. Amen. So we can learn also to distinguish good from evil by studying the Word of God at i-practice po natin. Hebrews 5:13-14. Ang sabi dyan, anyone who lives on milk being is still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. Yung mga baby Christian daw po, ayaw po nila ng mga about righteousness. But solid food is for mature who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Ang matured Christian po, hindi po ibig sabihin na ikaw ay matagal na sa church. Ang matured Christian na di-discern mo yung good from evil. Yung matured Christian, hindi tinatanggap po nila yung mga katuruan, hindi lang yung blessing, hindi lang yung mahal ka ng Lord, tinatanggap po nila yung katuruan about correction. Di tayo nalaman mag-amen. About rebuke, about righteousness, about living in holiness. Yun ang mga mature. Pero mas marakal na rin mag-amen, inumbis ang blessing. Immature ka pa mo rin nung makanya mo yung amen mo. At hindi ka mag-grow. Hindi ka magkakaroon ng godly wisdom. You will never distinguish good from evil. Ang sabi po dyan, sa nakasulat po dyan, tinitrain na ng mga to, kung ano yung nalaman nila about the rebuke, about the correction ng Panginoon, about the reproof, about living in righteousness, pinapractice po nila. So that mag-grow po sila sa discerning or distinguishing good from evil. Amen. Now, another po na para po mag-grow po tayo sa discernment
is i-develop po natin yung pag-ibig po natin. Malaman po natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang sabi po sa Philippians 1:9-11, this is my prayer that your love may, prayer na naman po ni Paul ito sa mga taga-Philippi, that your love may abound more and more in knowledge. Yung pag-ibig ninyo ay lumalim pa in knowledge and in depth of insight. Lumalim pa ang pag-ibig ninyo. Malaman nyo pa yung patungkol sa pag-ibig. So sabi po dyan, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness. Fruit of righteousness is fruit of the Holy Spirit. Kaya singular po siya. That comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Now, madidistinguishin po natin ang good from evil. Dapat po, pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Huwag po kayong makontento na pinrich ko po ito. Pinrich po ng mga pastors. Pag-uwi nyo ng bahay, maging katulad kayo ng mga taga-Berea. Ang mga Bereans po sa Acts 17:11-12, sabi niya, and the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica, and they listened eagerly to Paul's message. They searched the scriptures day after day, every day. Day after day, sabi po dito, to see if Paul and Silas were teaching the truth. Gusto nilang i-discern, tama ba? Kung, alam niyo po, ang discernment is not an emotion. Ang discernment po, kung hindi mo po siya naririnig from your spirit, basahin mo ang salita ng Diyos. Dito po, hindi ka maliligaw. Ililid ka ng Holy Spirit. Katulad ng mga taga-Berea. John 7:24, do not judge by appearances, sabi niya, but judge with right judgment. How? By using the Word of God. Sa Psalms 119:66, sabi din po, teach me knowledge and good judgment, for I trust your commands. That means po, the Holy Word of God is the source of good and right judgment. Para malaman mo kung ano yung mabuti at tama na dapat nyo pong gawin, the Word of God. Go back to the Word. Go to the Word of God. Lastly, last point po. We are empowered to walk in discernment by the Holy Spirit. This means that through the Holy Spirit, we are empowered to discern evil spirits. Not just evil from good, but evil spirits. Kailangan alam po natin. Alam niyo po yung, ewan ko kung naranasan niyo po ito, yung pag minsan pupunta ka sa isang bahay, maano mo, bakit parang may espiritu ng kalungkutan, na parang ang lungkot-lungkot ng bahay. May mga espiritu po yun. Sa ano po, tinatawag po sa atin yan foolishness ng ibang tao. Pero sa atin po, because it is spiritual, it can only be discerned spiritually. Always remember this, no? Ang mga demonyo, si Satanas, lagi pong active yan para i-deceive tayo. Para sirain ang buhay po natin. At ultimately, para patayin po tayo. Hindi po tumitigil yan. Araw-araw. The devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Naghahanap siya ng kasi hindi po automatic na pwede kanyang galawin ng demonyo. Paano kanya magagalaw kapag pinayagan mo siya sa iyong mga salita? Pag pinayagan mo siya sa iyong mga gawa. Amen? Hindi po automatic. We have the dominion sa buhay po natin. Kaya nga po, hindi po, kung automatic po ito or kaya po ng mga demonyo, lahat po tayo ipoposes o papatay na lang. Pero hindi automatic. Kahit sa hindi mga Kristiyano, dahil mga tao po sila, they have the dominion. Hindi basta pwedeng magalaw. Yung pong napoposes, yung naglalaro po ng spirit of the glass, no, yung pong nag-ano po sa mga kulam, sa mga tawas, o ano po, that means meron kang open door para one day ikaw ay iposes ng mga demonyo, hindi lang demonyo. 2 Corinthians 11:13-15, these people are false apostles. They are deceitful workers who disguise themselves as apostles of Christ. But I am not surprised, even Satan disguises himself as an angel of light. Tingnan po, si Satanas po, hindi po siya magpapakita sa iyo na mayroong dalawang sungay, namumula ang mata, mayroong pong hawak na malaking tinidor, no? At mayroong buntot. Para po siyang maamo. Katulad po ng mga preacher po niya. Sabi diyan, so it is no wonder that his servants also disguise themselves as servants of righteousness. Akala mo, no? Pastor, pari, o kung ano man nagsasalita siya, para po siyang maamo ang mukha. Para po siyang, mukha siyang saint. Ngayon pala, Saint Bernard. No? Ito po yung, hindi ko mo maamo at malumanay magsalita. Kamusta na ka? Mo pala balo, demonyo ya. Kaya wala po sa pananalita. Kung nasa pananalita, salita akong baka isipan nyo, demonyo ko.
Wala po sa pananalita. We need to discern kung sino, sa mga pinapanood natin mga preacher sa YouTube, dapat i-discern mo kapag wala na po sa Bible, tanggalin nyo na po. Ano po yan? Servants of Satan. Disguising themselves as servants of righteousness. Pero makakampon sila ni Satanas. Ephesians 6:12, for we are not fighting against flesh and blood enemies. Hindi po tayo lumalaban sa tao. Tayo, flesh and blood. Yan po yung ibig sabihin. Hindi po natin kalaban ang tao, but evil, sabi yan, against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Dahil ang mga evil spirits, wala pong laman at dugo. Ang tunay na kalaban, alimbawa po, mainit na naman ang ulo ng mister mo, hindi siya ang kalaban mo. Yung espiritu na nanahan sa kanya. At kailangan mong i-rebuke yun. Espiritu ng bisyo, espiritu ng kung anumang klaseng espiritu, palayasin mo po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. You have the power and authority because you are a child of God. At para ma-distinguish po natin ng evil spirit, yan po ay galing po sa Holy Spirit. Nasa 1 Corinthians 12 po yan. No, ang sabi po sa verse 10 na kagad, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits. Ang sabi po dyan sa verse 11, all these are the work of one and same Spirit. Galing po sa Holy Spirit ang ano po. Kaya nga po, it's very important na ikaw ay puspos ng Banal na Espiritu so that you can distinguish o makilala mo yung mga, malaman mo na merong masamang espiritu. Sometimes sa atin po, we need to discern our hearts. Tayo pala merong masamang espiritu, kaya masama ang lumalabas sa ating mga bibig. We need to discern our hearts. We need to discern ourselves. Baka meron na akong espiritu ng pagkaingit, espiritu ng bitterness, kaya nagsasalita ako ng ganito. Kung anong, alam niyo po, it is very possible. Na, Pastor, di ba kapag Kristiyano ka na, wala nang evil spirit? Hindi po totoo yun. Si David po, a man after God's own heart, pumatay pa rin siya. Nag-commit pa rin ng adultery. May babae pa mo rin. Kung hindi lang siya rebuke ni Prophet Nathan, hindi siya magsisisi. May mga sa atin po na si Peter nga po, nabaptize na ng Holy Spirit, pero naging hipokrito pa rin. Nasa Galatians po yan, rebuke lang ni Paul. Pero kung minsan may mga evil spirit na nakakasakay po, dito po sa ating mga balikat, sa ating katawan, bubulong-bulong sa iyo. Kasi sabihin na naman ni kayo, ni first fruit, ni kanakyabekin. Yung mga ganyan ho yan. Kukurakutan damo. Nung kukurakutan ni, ala po dapat na milyon na parking lot ken. Anyway po, no? Oras na kasi. So 1 John 4:1-3, ang sabi, dear friends, do not believe every spirit. Huwag niyong paniwalaan ng bawat spirit. That means, huwag niyong paniwalaan kung sino nagsasalita na parang Bible lang sinasabi niya. Ang sabi po dyan, but test the spirits to see whether they are from God. Because they are false prophets. Because many false prophets have gone out into the world. Kung nung panahon po nila, marami ng mga bulaang propeta, lalo na po ngayon, verse 2, this is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Ang lahat na po ng espiritu na sinasabi nila na sa Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, yan ay galing sa Diyos. Espiritu ng Diyos yan. Yan po sinasabi. But every spirit that does not acknowledge Jesus Christ is not from God. Sabi po dyan, this is the spirit of Antichrist, which you have heard and is coming and even now is already in the world. Yung sinasabi ng tao lang si Kristo, hindi po yan espiritu ng Diyos. Si Kristo ay tao nga, pero Diyos siya na nagkatawang tao. Yun po ang eksakto at tama na nakalagay sa Biblia. Yung iba naman, pinipreach nga si Kristo. No? Pero wala pong pagpapasakop kay Kristo. Antichrist pa rin po yan. Kahit po sa atin, may mga Kristiyano po sa atin na sinasabi mo, Lord, thank you po, pray ka kay Lord, pero yung buhay mo, wala yung lordship, wala yung siya ang master, wala yung nasusunod si Kristo, ikaw pa rin ang nasusunod. Meron ka pa rin spirit of Antichrist. We need to discern our hearts, sasabi nga po kanina sa inyo. Kaya kung meron pinapagawa po ang Holy Spirit sa atin, gawin po natin. At kung merong binabawal ang Holy Spirit sa atin, huwag po natin gawin. Do not grieve the Holy Spirit. Nagigrieve po, nalulungkot, nasasaktan ang Banal na Espiritu, nasasaktan po ang Diyos. Kapag ginagawa natin yung mga bagay na ayaw niya, yun po ang grieving the Holy Spirit. Dito po sa 1 Thessalonians 5:19-22, sabi po dyan, do not quench the Spirit. Huwag mong pigilan, huwag mong sakalin ang Banal na Espiritu. Do not treat prophecies with contempt, but test them all. I-test mo through the Word of God, by the Word of God, and hold on to what is good, reject
every kind of evil. Amen. Kung may pinapagawa po ang Banal na Espiritu sa inyo, gawin niyo po kagad. Kasi po, once na hindi niyo po ginawa, tumitigas po ang inyong konsensya, tumitigas po ang inyong puso. Kung may pinagbabawal ang Holy Spirit, gawin niyo po kagad. Sumunod kagad. Through our conscience, doon po nangungusap ang Banal na Espiritu sa atin. Kapag sinanay-sanay mo, hindi mo sinusunod ang Banal na Espiritu, one day hindi mo na siya maririnig kasi matigas na ang iyong konsensya, matigas na ang iyong puso. Pagtatapos na po tayo, let's review. Empowered to walk in discernment, that means empowered to discern the will of God. Empowered to discern good from evil, and empowered to discern evil spirits. Last verses na lang po, James 1:5-8, before we take the Holy Communion. If any of you lacks wisdom, if any of you lacks discernment, kung wala tayong discernment, Lord, ano bang gagawin ko sa buhay ko? Alam niyo po, maging po sa mga kinakain ko, at sa mga iniinom ko po, wala na po akong gamot vitamins at saka mga herbal po. Yung mga herbal ko po, pinagpe-pray ko, Lord, ito bang herbal iinumin ko? Hindi, o ganyan. Pinagpe-pray ko po. Marami po akong herbal na binibili po. Malaki po yung ginagastos po namin dyan, pero si Lord ang nagsusupply. Kaya hindi na po ako nagko-compute. Andiyan pong million at billion agyo na po ningin. So mag-compute ka, bakit manghinayang ka? Hindi ba isusupply ng Lord yan according to His riches? Not according to your salary, but according to the riches of the kingdom of God. Amen. So sabi po dyan, mayari na mo in Jesus' name. Kung kulang kayo sa pangunawa, kulang kayo sa pagbatid, spiritual or wisdom, ang sabi po dyan, you should ask God who gives generously to all without finding fault. Tignan niyo po ito, walang kondisyon. Kapag humingi ka ng discernment, excuse po, kapag humingi ka po ng wisdom sa Lord, hindi niya sasabihin sa iyo, hindi, sumunod ka muna. Kahit po yung unbeliever. Pwede po siyang humingi ng wisdom. Kasi kapag humingi ng wisdom yung unbeliever, makikilala niya ang tunay na Diyos. Sabi po dyan, He gives generously to all without finding fault. And it will be given to you. Pero kapag humingi ka, sabi po dyan, Jesus' name. But when you ask, you must believe and not doubt. Bakit po? Dapat maniwala ka, huwag kang magduda, because the one who doubts is like a wave of the sea. Nakita na po yung mga wave, mga alon sa dagat, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Maniwala ka na ibibigay ng Lord. Such person is double-minded and unstable in all they do. Ito po yung problema sa atin, bakit tayo dito hindi tumatanggap o walang answered prayer because of double-minded. Nagwe-wave po ang ating pananampalataya, yung mind po natin. Kailangan i-fix po natin. Pag sinabi ng Diyos, mangyayari. I-train po natin ang ating mga kaisipan, ang ating mga sarili. Last verse, John 14:26. But when the Father sends the advocate as my representative, that is the Holy Spirit, ang sabi po ng Panginoong Jesus, He will teach you everything and He will remind you of everything I have told you. The Holy Spirit, siya po ang magre-remind, siya ang magtuturo sa atin kung anong gagawin po natin. I-remind niya tayo sa mga word niya. Kung hindi ka nagbabasa ng word, hindi ka nag-memorize ng word, ano ang i-remind ng Holy Spirit? Hindi niya po sinabi dyan na sasabihin niya yung verse. Ang sabi niya, i-remind niya everything that Jesus told you. In other words, the Holy Spirit will remind you lahat ng salita ni Kristo. Kung hindi ka nagbabasa ng salita ni Kristo, ng Bible, ano ang i-remind ng Holy Spirit? Kaya nga po, this is very important. Always acknowledge the Holy Spirit and experience victory in your life. Kung gusto po natin maging victorious, be filled with the Holy Spirit. Listen to the voice of God. Listen to the Holy Spirit. Amen? Sabihin niyo po, I am victorious. I am victorious in Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan po ngayon. As we are being served, inyo po na i-worship po ang Lord in spirit and in truth. Hallelujah.